konti pa. Yun, nag-lock na. Hello guys, this is Phil Amancio. Ngayon sa video na ito, pag-uusapan natin about naman sa tamang pagtanggal ng valve sa foot pump o sa ating erga na Estrella Parco at anong tamang pagbalik ng valve neto. Siyempre, marami sa inyo, yung iba kapag nag-replace na ng mga valve o nag-replace na ng mga gasket, yung iba hindi na goma, 'di ba? Meron na kasi iba yung binibili na sa Shopee kung ano-anong ibang mga kopa, 'di ba? So sometimes kahit na nagpalit ka na ng gasket sa yung valve or kopa, hindi pa rin sapat. So let's say tumatagal ng ilang months tapos maya-maya magkakaroon ulit ng singaw. So baka nagkakaproblema ka sa pagbalik. Kasi ito kasi pinipihit natin to once na magtanggal tayo ng valve at magbalik ng valve. So ganito yan guys, no. Unang-una, kailangan alamin mo ang posisyon ng lock mo dito sa valve. Maikli lang itong video na to at saka hindi ito masyadong mahaba. So i-explain ko lang sa inyo kung paano nga ba para din maging maingat kayo at careful kayo sa pagpihit. Hindi yung nanguhula kayo. Pagpihit nyo pa lang, alam nyo na kung saan yung lock. Yung kahit na maliit na galaw mo lang, alam mo na nakalock na. Para hindi masira ang inyong valve sa Estrella Parco o sa foot pump. So kadalasan kasi ng mga nag-aayos ng foot pump, yung natural na lock dito, palaging dito sa ilalim nito. Yan, dito sa ilalim ng ano na yan. Meron ditong lock. May daanan yan kung bakit na-unlock mo yung valve lock at napapalabas mo dito. So kailangan alamin mo yon at dapat alam mo rin yung posisyon ng valve lock mo para hindi ka magpihit masyado. So parang maliit lang yung ipipihit mo, 'di ba? So halimbawa sa akin, ganito ayan ipapakita ko sa inyo, ito yung pin. Sasampulan ko kayo. Ito. Yan, walang nalalaglag o nandito pa yung pin. So ayan papakita ko sa inyo kung paano magpihit ng maikli lang at pwede mo na ma-unlock yung valve. Dahil nandito yung pin, pwedeng dito ko pipihit or dito sa kabila. Ito ipapakita ko sa inyo Ngayon, unang-unang gagawin ko kapag maglalagay ka na nito, kapain mo muna kung saan yung lock. Yan. And then, pagkapa mo, make sure mo na hindi na siya masyadong umiikot. Kumbaga, nandyan na lang siya, steady na siya. So, ngayon, nandito na tayo. Ito yung ito yung ilalim ng foot pump. Ito yung nandito yung lock. So, ganito lang yan. Kung nandito yung lock, kasi sa akin dito ko pinihit So pag open ko ng ganito, pag i-push mo muna, 'di ba? Kailangan i-push mo muna yan. I-push mo yan para mapihit mo siya pabalik dun sa unlock. So ganito yan Pupush ko siya. Then mahinang pihit lang. Yan, nakita nyo? Yan. O yan, umangat na siya. Okay. And then, eto lakas Okay, ayan. So, ayan Ayan Okay. So i-explain ko sa inyo kung bakit kailangan maikli lang dapat yung pagpihit mo dito sa valve lock para hindi mo masira yung bago mong valve dito sa iyong foot pump. Kasi may gasket to, 'di ba? So kailangan dandahan ka dito para hindi to ma-puwersa. Once na nag-lock ka na papunta dito sa loob ng Estrella Parco,
di ba, nilak mo, meron na rin tong puwersa para paikutin niya rin itong isang to. Okay? So, nakikita ninyo itong way nito. Dito dadaan yung pin sa valve lock. Yan, nakikita ninyo. Yan, so pag pinadaan mo yan dito, halimbawa maglalak ka na sa valve lock, ayan o, nakikita ninyo. Pag ipinihit mo yan, dapat may click lang. Okay, nakita nyo, may lock na siya. Ganun lang. Hindi mo siya pipihitin na hanggang yung tipo bang mga ngapa ka masyado. 'Di ba? Sobrang haba nung segundo para ipihitin mo siya. 10 seconds, masyadong mahaba para ipihitin mo to para lang mag-lock ka pag nilagay mo tong dalawa na ito. No, 'di ba? So kailangan kapag ibabalik mo itong valve na to at saka itong valve lock na to, kailangan alam mo yung position. Whether kung dito sa kabila, pag dito mo sa kabila mo siya ilalagay yung pin lock para sa valve lock. No, ganun siya. So, halimbawa, ito, tuturuan ko kayo kung paano yung position, paano mo mababantayan ito. Kasi, kung ilalaglag mo siya dito, hindi mo siya mababantayan. So, ganito yung technique. So, yan, nakatapat yan, oh. Kita ninyo? Yan. Yan, nakatapat siya. Nasa ilalim siya, kumbaga. Ngayon, pag nasa ilalim na siya, okay. Bantayan mo na siya. Papahitan natin ulit, ha. Ayan. Nasa ilalim siya. Yan. Ayan, ha. O, yun yung kanal, o. Yan. Okay. So, hindi mo siya ilalaglag. Huwag mo siyang ilalaglag. Dandahanin mo na itulak siya. Yan. Tapos huwag mong huwag mong pipihitin yung bakal o yung panundot mo. Hayaan mo lang. Yan. Ngayon, makakapa mo na hindi pa siya masyadong bumaon yung kanyang pin o lumabas dito sa kanyang valve. So kailangan anuin mo muna. Talug-alugin mo lang ng konti, no. So, ayan. Bumaba na siya. So nakita ko na yung firing pin niya. So ayan. So ngayon kapag ganito na yung sitwasyon, para matansya ko kung naka-align pa yung konti yung kanyang valve lock dun dito sa pin niya sa ilalim dito. So bubunutin ko muna to, pero dahan-dahan, yung hindi siya napipihit. Yan na. Yan. So yung flat kasi dito kailangan, yan, nakikita na yan, yung flat na yan, dapat yan, ganyan siya. Depende yun sa design ng nyo, ng valve lock nyo, Hindi ako sure, eh. So kayo naman nakakaalam kung nasa yung nakatapat yung kanal ng valve lock para doon sa pin niya, no? So ayan. So ngayon pagka ganito, kailangan isang tulak ko lang, dapat kumagat siya. Pero pag hindi siya bumaon ng todo, malalaman mo siya na hindi pa siya naka-entry doon sa may kanal sa valve lock. Hindi mo pipihitin yung valve lock habang naka-press ka. Okay? So i-try ko muna i-press kung tutuloy-tuloy siya. Hindi. So pihitin mo ng konti. O ikaw, ako pinipihit ko ng konti lang para bumaon. Ayun na. Yun. So nakapa ko na, talagang lumubog na siya. So ganito yung gagawin ko, So tingnan niyo yung kamay ko. Maliit lang yung pihit, lang. Tingnan niyo yung kamay ko. Konting pihit lang, lock na. Ganun lang. Yan, pagdiin mo, pihit mo lang konti. Yan, ayan, konti pa. Yun, nag-lock na.
So ayan na siya. So nandito na. Nag-lock na siya. And then pag natapos mo na, i-try mo. No, ayan. Yun. So nakita nyo, hindi ka mangangapa na something, diba? Pihit lang hanggang pumitik lang na balik, pero nakalak na. So ganun lang. Hindi yung long run talaga yung pagpihit mo, tapos bago pa yung valve mo, possible na masira yung gasket mo. Sayang naman, diba? Sa akin kasi 3 years sobra bago ako nagpalit ng gasket sa aking valve. So ganun. And then wala. Ang ikalawa, yung kanyang spring. So hindi ko na talaga pinilit kasi yung spring talaga yun, aminin na natin, kahit anong hatak mo niyan, pag binalik mo yan ulit dun sa dati niyang kinalalagyan, ganun pa rin yung task niya, pilipit pa rin, diba? Pero kung bagong bago, syempre iba na talaga. So yun lang guys, no, sana nakatulong sa inyo yung ginawa kong video ngayon para malinawan kayo kung paano ang tamang paglagay at ang tamang pagkalas ng valve. Okay? So yan na.